Good day sa inyo class at welcome dito sa ating YouTube channel. Maraming estudyante nga na nagre-request sa akin na gumawa ako ng video tutorial about sa basic Python. Ngayong araw nga class, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Python at syempre yung IDE na ating gagamitin. First, open tayo ng browser, then type natin yung Python. After nyan, punta tayo dito sa python.org, tapos download. Ayan. After natin ma-download, ayan, pwede na natin siyang i-install. Ayan. At habang nag-aantay, explain muna natin si Python. Si Python pala class ay isang programming language na free at open source. Ayan. Meaning, available siya sa Windows, Linux, and Mac. Ang gamit ko palang OS ay Windows. Bali kung ikaw ay naka-Linux or Mac, hindi applicable yung video tutorial na ginawa ko sa iyo para sa installation. And after natin mag-intay, pwede na natin siyang i-close kasi successful na daw. No? To check na successful talaga, pwede natin i-open yung command prompt, then type natin yung python -- version. Ayan. Lumabas naman yung Python na version natin dito. No? So, next na i-check natin yung interpreter, kung talagang gumagana ba talaga si Python. So, Python nga yung command na gagamitin natin. Then, may lalabas dito na prompt na indicator na nasa loob na tayo ng interpreter. So, gagamit nga tayo dito ng print function. Tapos, ayan, ipiprint natin tong this is an interpreter. So, mali yung grammar natin dito. Ayoko na kasing ulitin yung video, kaya okay na yan. Then, exit function para, ayan, makalabas tayo dito sa ating interpreter. Then, ayan. Next na gagawin natin ay magda-download na tayo ng IDE, no? So, pwede tayong gumamit ng Visual Studio Code or pwede naman yung PyCharm. Pero, Community Edition. No? So, sir, bakit kinakailangan pang Community Edition? So, dalawa kasi yan. Yan. Isa yung professional, then isa yung Community Edition. So, si professional nga ay may bayad. So, kaya si Community Edition yung gagamitin natin. So, ayan. Si professional kasi kaya niyang i-recognize yung iba't ibang language. Pero itong si PyCharm Community Edition, ayan, si Python lang talaga yung kaya niyang i-recognize. Kaya kung gumagamit ka ng ibang language, ayan, gumamit ka ng Visual Studio Code. Kasi si Visual Studio Code ay walang bayad. At kaya niya ring ma-recognize yung ibang language. Magda-download ka nga lang ng extensions. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung IDE nga yung tumutulong sa ating mga programmer para maging maayos yung pagko-code natin, since nag-offer nga siya ng text editor, console, at interpreter. So, hindi tayo mahihirapan kung sakaling may error tayo, and madali natin nakikita yung structure ng code sa pamamagitan ng text editor. Okay, after nga natin ma-install yung PyCharm, pwede natin siyang i-check dito sa ating desktop. Then, open na natin si PyCharm Community. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron akong existing project dito. Okay, add lang tayo ng directory para sa gagawin nating simple program. Then, sa loob ng directory, pwede tayong mag-add ng Python file. After natin makapag-create ng file, ayan, makikita natin dito yung ating text editor. Pwede na tayong gumamit ng print function para mag-print ng string. Okay, hello world nga yung ginagamit natin palagi para sa mga testing. At ayan, makikita nyo rin na yung interpreter natin ay maayos gumagana. So, hanggang dito na lang. Panoorin nyo yung next video.